Father God, maraming pong salamat sa araw na ito na inyo pong ipinagkaloob po sa amin. Salamat po Diyos sa inyo pong patuloy na pagkilos po sa bawat isa sa amin, na kami po Panginoon ay patuloy po na sama-sama po muli sa amin pong pagsamba po sa inyo o Diyos. At tunay nga po na ang amin pong pagsamba ay ito po'y isa sa inyong mga kautusan na kami po Panginoon ay patuloy na magpalakasan, patuloy na amin pong itaas, luwalhatiin at bigyan po ng karangalan ang inyo pong kapangyarihan sa aming mabuhay, sapagkat tunay nga po na kayo pong Diyos na pinanggagalingan po ng lahat ng mga bagay sa buhay po namin, Lord God. Salamat po na marami at gayon din po Diyos, kami din po ay nagpapasalamat sapagkat sa buong linggo na kami po inyong iningatan, ginabayan, pinoteksyonan Panginoon sa amin pong paglalakbay, Panginoong Diyos. Tunay nga po na kami po inyong iningatan po, Lord God, at amin pong napatunayan sa buhay po ng bawat isa sa amin na tunay nga po na tapat po kayo sa inyo pong mga pangako, at ang sabi niyo po, Panginoon, hindi niyo po kami iiwanan, hindi pabayaan man ng Diyos. Kaya Panginoon, kami po ngayon ay patuloy po na dumudulog sa trono ng iyong biyaya, na nawa kami po inyong samahan sa aming pong pagsamba ngayong umaga, at ayahin niyo po Diyos na kayo po ang siya naming malulhati, madakila sa aming kalagitnaan, Lord God, at batid niyo po, Panginoon, ng aming mga buhay. Kayo lamang, O Diyos, ang sentro, Panginoon. Kayo lamang, O Diyos, ang siya naming patuloy na iangat, itaas, Panginoon, sa aming paglilingkod na ito. At nawa, Panginoon, sa amin pong pag-aaralan ng inyong pong mga salita, samahan niyo po nawa kami, at ang Balang Espiritu ang siyang magpaunawa po sa amin, O Diyos, na kung saan ang mga salita niyo po, Panginoon, ay napakahalaga. Ang salita niyo po, Diyos, ay siyang nagko-convert sa aming mga buhay, nagtuturo sa amin, Panginoon. Ang mga salita niyo ay nagbibigay sa amin ng warning, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan, kasiglahan sa aming pong buhay espiritual. Salamat po, Diyos, at nawa, Panginoon, bago po kami lumisan sa dako po ito, ay punuin niyo po nawa ang aming mga puso ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kasiglahan, Panginoon, sa paglilingkod ko sa inyo. At gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid, Panginoong Diyos, na narito. Patuloy mo kami lahat pagpalain, maging po sa mga nag-worship, virtual, Panginoon. Salamat po, at gayon din po, Panginoon, nidalayan po namin sa inyo ang mga kapatid na hindi pa po nakarating. Panginoon, ang mga kapatid na hindi po makarating, kahit po siya ng kapatid, nawa, sila po inyong iingatan din, gabayan, at proteksyonan, Panginoon. Pagpalaan niyo rin po ang kanilang mga buhay. Salamat po, Lord God, at tunay nga po, Panginoon, na ang lahat po ito ay amin pong ipinagkakatiwala po sa inyo, at ang lahat po ito, Diyos, ay amin pong pinapasalamatan. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Purihin po, Panginoon, manatili po tayo nakatayo, mga kapatid, at kuhanin po natin ang ating mga hymnals. Awit po tayo sa Lord. Okay? Masiglang awitin para sa ating Panginoon. Okay? Tandaan po natin ang ating pinupurihan ay buhay na Diyos. Kaya dapat ay buhay din po tayo na puri sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Puri po, Panginoon. Admit po. Okay? Puri po, Panginoon. Ngayon po ay aawit po tayo sa page number 1 ng ating mga hymnals. Oh, hail the power of Jesus' name. Okay? Oh, hail the power. Everybody, church, sing. Oh, hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord above. Bring forth the royal diadem and crown
wood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Number 4. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball to him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty. Chapter 3. First Timothy po, chapter 3, verse 1 up to verse 16. Sagutan po tayo sa pagbasa po ng mga salita po ng Diyos. Lakasan po natin para kay Lord. Ako po mauna mga kapatid. Salitan po ang ating pagbabasa. Ulitin ko po, 1 Timothy chapter 3, verse 1 up to verse 16. Verse 1, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Verse 9, holding the mystery of the faith in a pure conscience. Even so must their wives be great, not slanderers, sober, faithful in all things. For they that have used the office of a deacon will purchase to themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Sabay-sabay po ito sa verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed in the world, received up into glory. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang buhay at banal salita, tayo po lahat. Sama-sama po tayo ngayon sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Salamat din po sa Lord sapagkat ating nakasama ngayon ang dati nating kasama, Sister Hannah po. Purihin po Panginoon. At ang mga nagalaman po sa Lord ay tuloy-tuloy po tayo. At ang paglilingkod po sa Lord, katulad po yan ng isang mananakbo. No? Meron minsan mananakbo na tumatakbo ng mabilis, pagdating sa gitna, hihinto na. Pagod na po. Meron namang mananakbo, dahan-dahan ang takbo. Okay?
hanggang sa makarating sa finish line. Ang tanong, sino po ba ang mabigyan ng award? Yung mabilis o yung mabagal na nakarating sa finish line? Sino po mabigyan ng reward? Yung mabilis ba? Pagdating sa gitna, hinto na, napagod na. Siyempre, yung nakarating sa finish line. Ganon din po yung paglilingkod po natin sa Lord. No? Paglilingkod natin sa Lord, hindi po yan mabilisan. No? Dahan-dahan lang ang malaga, tuloy-tuloy. Kung sa Bisaya pa, kanunay. No? Tuloy-tuloy po ang ating dapat paglilingkod pa sa Lord. Hanggang tayo ay sa makarating, saan po? Sa finish line. No? Ibig sabihin, hanggang po sa tayo ay mawala na sa mundong ito, at least, ang buhay po natin ay ipaglingkod natin sa ating Panginoon. Amang Banal, maraming po salamat po Diyos sa inyo pong patuloy na pagkilos po sa amin, Lord. Salamat po sa inyong mga salita. Panginoon, salamat sa mga totohanan na inyo pong itinuro sa amin, Lord. Nang sabi niyo po sa mga salita, Panginoon, study to show thyself, approve unto them. Tunay nga po, nasa pangitan po ng aming mga pag-aaral po ito, Panginoon, ay amin pong patuloy na nakita, O Diyos, na napakahalaga, Panginoon, na kami po ay matuto ng inyong mga doktrina, Panginoon, at pamumuhay ng isang Christian, Lord. Turuan niyo po naman kami lahat. Kami po ay inyong pangungunahan, Lord. Sapagkat kung wala po kayo, Panginoon, hindi po namin magawa ang mga bagay na ito sa buhay natin. Salamat po sapagkat sa kadahidahin ng mga tao dito sa mundo, Panginoon, isa po kami sa inyo pong tinuruan. Isa po kami sa inyong iniligtas. Isa po kami sa naglilingkod po sa inyo. Isa po kami, Panginoon, na inyo pong pinagpala. At tunay nga po, Panginoon, na ang lahat po ito, O Diyos, ay galing po sa inyo at kayo po ang siyang nagbigay nito. Salamat po na marami sa lahat. Gayon din po sa mga katayuan namin sa buhay, sa pamamagitan po ng inyong pagtuturo, O Diyos, kami po, Panginoon, ay payapa na namumuhay po sa inyo. Punong-puno na pag-asa na namumuhay po sa inyo. At sa anumang mga hamon sa buhay, Lord, mga naranasan namin, Panginoon, na mga kapighatian, pagsubok, problema po sa buhay. Nandun po ang inyong comfort, nandoon ang inyong pagkalina sa amin. Nandoon po, Diyos, ang inyong pagtuturo sa amin, Panginoon. Kung paano namin gawin ang buhay po namin dito sa lupa upang patuloy po namin, Panginoon, itaas, luwalhatiin at purihin ang inyo pong pinakamataas na pangalan ko. Tunay nga po na ang buhay namin na ito ay walang saysay kung hindi po ito ipaglingkod sa inyo. Napakahalaga, O Diyos,
ang buhay namin na ito, Panginoon, may paglingkod lamang po sa inyo. At alam po namin, O Diyos, na kami din, Panginoon, ang mag-aani ng mga magagandang benepisyo sa amin pong paglilingkod sa inyo. Salamat sa inyong mga katotohanan, sa inyong pagbigay sa amin ng kaunawaan, na ang totoong simbahan at totoong paglilingkod ay ang tamang doktrina at ang tamang pamumuhay na inyo pong tinuturo sa inyo pong mga salita. Nawa, Panginoon, sa amin pong paglalakbay sa mundo pong ito, sa loob man o sa labas ng church, ay maging consistent ang aming buhay. Patuloy po na kami ay may paninindigan. Panghawakan ang inyong mga aral po, Diyos. At ang aming pamumuhay, Panginoon, pamumuhay na tunay at totoong Kristiyano, Lord. Turuan niyo po nawa kami, Panginoon, sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay po, O Diyos. Nawa, O Lord God, ang aming buhay araw-araw sa inyong harapan ay kaaya-aya at kalugod-lugod po sa inyo, Panginoon. Salamat po na marami. Nawa, kami po'y patuloy niyo pong palaguin, pasiglahin sa aming paglilingkod sa inyo, at ganyan po, Diyos, ang mga kabuhayan na pinagkalugin po sa amin. Hanap buhay, negosyo, lahat po. Nawa, palaguin niyo po nawa, O Diyos, na ito po'y magamit namin sa aming paglilingkod sa inyo. Magamit namin, Panginoon, upang magluwalhati po sa inyo, O Diyos. Magamit namin ng tama sa aming pamumuhay na ito, O Diyos. Nawa, ang mga kabuhayan po ito, hanap buhay, negosyo. Nawa, O Diyos, hindi po ito ang maging dahilan para po kami ay mawala sa paglilingkod sa inyo. Manapay nawa ito, O Diyos, inyong gamitin kasangkapanin para po kami mas lalo pat higit sa lahat na maging masigasig, maging masigla ang aming paglilingkod sa inyo. Tulungan niyo po nawa kami, O Diyos. Salamat po na marami. Ihanda niyo po nawa ang aming mga sarili, Lord, sa araw-araw po namin buhay. Sa inyo pong muling pagbabalik, Lord. Na kayo po ay aming makasama, Panginoon. At kami pong lahat sa salubong po sa inyo. Doon po sa lapaan. Doon sa kalawakan, Lord. Salamat sa inyong pangako. Salamat po, Diyos. Napakabuti niyo po, O Lord God. Napakasarap niyo po paglingkuran. Punong-puno po kayo ng pag-ibig. Sagana po kayo, O Diyos, sa lahat ng mga bagay. Umaapaw ang inyong mga pagkakala. Hindi namin kaya ubusin, Lord. Nawa, O Diyos, araw-araw po sa buhay namin, tulungan niyo po naman kami na kami po ay manalangin, magbasa, at patuloy po na
na dumalo sa inyong gawain. Maging po, O Diyos, sa amin pong mga kapatid na nag-virtual worship, sila din po nawa ay patuloy niyo pong pagpalain, iingatan, mga mahal namin sa buhay. Sa iba't ibang dako, iba't ibang lugar, sila din po inyong pagpalain po, O Diyos. Kaya po, Panginoon, pasiglahin niyo rin po ang mga Bible studies, Lord, na kahit isa, dalawa, Panginoon, napakahalaga na kami po ay lumago, na kami po ay maturuan ninyo ng inyong mga salita. Sa mga kapatid na may mga sakit karamdaman, kayo po nawa ang magbigay nawa ng kagalingan po, O Diyos. Salamat po na marami sa mga kapatid na nagdaos ng pagsamba. Kayo din po nawa ang siyang patuloy na magpala. Bawat churches, Lord, kayo po nawa ang siyang manguna. Bawat elders, bawat pastor na nangunguna, patuloy niyo po nawa bigyan ng kasigasigan, katyagaan, at patuloy niyo rin po nawa pagpalain po, Diyos. Sa aming mga kaloob na ito, Panginoon, basbasan niyo po nawa ito, O Diyos. Salamat sa lahat ng mga kapatid na patuloy po na sumusuporta sa inyong gawain. Salamat sa mga kapatid na ginagamit niyo po, kinakasangkapan upang magbahagi ng mga pagkapala na ipinagkaloob niyo po sa kanilang. Salamat po, Diyos. Kami pong lahat nawa ay patuloy niyo pong pagpalain. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. God bless you all. Awitin po natin, magkamain po tayo. Oh, I love